Hello, hello, Sagittarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 13 hanggang 19. Alamin natin, naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Sagittarius sa yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan niyo po yan. At sa dulo po atin po yung sasagutin. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, beautiful. Nice, 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 nice. Beautiful. Siya nga pala mga Sagittarius, maraming salamat po ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Naway nag-e-enjoy po kayo. I-share nyo po yung ating video para po marami pang Sagittarius ang makapanood nito. Okay? And please, tulungan nyo ako. Do not skip your ads. Okay? At the bottom, meron kang the King of Cups. Si King of Cups dito, pinapayuhan ka Sagittarius na ngayong linggong ito, manatili kang balanse. No? Parang may mga bagay ka daw na hindi mo na dapat patulan or hindi mo dapat i-big deal. Parang you need to keep your composure. Huwag mong hayaang masira ang mga araw mo nang dahil lang sa isang maling bagay o sa isang tao o sa isang pagkakamali. No? Kailangan you just know your priorities. Alam mo dapat kung ano yung dapat mong paglaanan ng effort, ng energy, ng boses, ng utak mo, di ba? Panahon to para maging kalmado ka. Dapat daw yung mga outside forces, hindi ka dapat maapektuhan yan. Halimbawa, sa social media mo, scroll ka ng scroll, napipikon ka sa mga balita, napipikon ka sa mga nag-viral na bagay na mali, di ba? So, ilayo mo sarili mo doon para kalmado ka this week at maging balanse ang buhay. Okay? Bantayan mo yung emosyon. Especially here in your core energy, meron kang the death card or the end card. Ang card na to ay pagkatapos, talagang ending na ng mga maling bagay. Halimbawa, this week sabi mo, tatapusin ko na yan, ayoko nang balikan pa yan, o kaya i-end ko na tong isang maling relasyon sa isang maling kaibigan, o kaya sabi mo, tatapusin ko na, ayoko nang mag-soft drinks, mag-focus na ako sa tsaa, o kaya sa pa-juice-juice na lang muna. Meron kang mga transformation yan. Meron kang mga sabi mo, ayoko na nito, tigilan na natin yun. Panahon na para maging matapang ka na harapin kung ano yung natapos. Okay? So tanungin kita ngayon, Sagittarius, ano ba yung mga natapos sa buhay mo ngayon? Halimbawa, natapos na yung kontrata, natapos na yung trabaho doon, tapos na yung ugnayan ninyo, may mga ending eh. At hindi ka daw dapat magpaka-bitter dyan. Maging payapa ang puso mo, sabihin mong, okay na yun. Siguro nga hanggang dun lang. Siguro nga ito na yung panahon para yakapin ko yung bago. No? Kaya maging balanse ka. Dapat hindi ka aligaga, hindi ka puro pangamba, hindi ka bitter, para balanse mong mahawakan yung bago. Okay? Sabi ko nga para ka ng phoenix dito, no? Nagbabago na yung buhay mo, umaangat ka na, iiwanan mo na yung mali, kaya ngayon naturally yayakapin mo ng buong buo yung ending. Okay? End card, the world card. Yes, tinan mo naman. Ang dami mong major arcana. Judgment card, emperor, end card, empress, at saka the world. Ibig sabihin ngayong linggong ito, malaking mga bagay ang mangyayari sa'yo. Malaking pagbabago, malaking biyaya, malaking milestone. Kaya ito yung linggo na very, very definitive para kay Sagittarius. Sabi dito with the world card, ito yung card na end. Alam mo, sa major arcana, ito yung pinakadulong lalabas. Si world card. Ibig sabihin, dulo na siya, ending na siya, kompleto na, nabuo na. No? Kaya kung meron sa inyo, merong kukompletuhin papeles, kukompletuhin na workshop, training, or inaasikasong bagay, nako, makukompleto mo na yan, ending na, papasok ka na sa next level.
Okay, congratulations. So, Sagittarius, ano ba tong mga dapat mong i-end na nahihirapan kang tapusin? I-comment mo nga sa baba. Pag-usapan natin, i-manifest natin para talagang matapos mo na, mabuo mo na, malagpasan mo na. Okay? It will happen to you. In the area of what you need to focus on, meron kang the judgment card. Bagong buhay, pagkagising, pagka-realize, no? Marami kang mga dapat na ipagpasalamat sa Diyos na parang, uy God, thank you. Natapos na rin po yun, nakalagpas na ako. Ready na ako for what's in store for me. Ready na ako para sa bagong buhay ko, para sa talagang ibibigay mo sa akin. Ikaw to, oh, talagang naririnig mo yung sinasabi sa iyo ni Archangel Gabriel na, huy, may bago naghihintay for you. Huy, kailangan mo tong ma-realize. Huy, kailangan mo tong aksyonan. Parang ganyan. So kung ano man tong realization mo this time, actionan mo. Kalmado ka lang. Huwag mong haluan ng emosyon, okay? Kasi kapag masyado kang emotional, nahihirapan kang tanggapin kung ano yung dapat gawin, di ba? So kalma lang, accept mo lang, daanan mo yung proseso para makita mo kung ano yung kakahinatnan nito. Okay? Judgment, meron kang the Two of Swords. Yes. Ang judgment ngayon ay talagang desisyon. Kailangan mo nang mamili, kailangan mo nang buksan ng mga mata mo. Kasi nakita ko dito nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, meron kang iniiwasan. Meron kang ina-avoid na pag-usapan, makante, or asikasuhin. Pero ngayon sabi mo, things must end. I need to close the past chapter. Kailangan ko nang makumpleto. Kailangan ko nang pumasok sa next level ng buhay ko. Hindi mangyayari yan kung hindi ka magde-decide. Kailangan mong mag-decide. Kailangan mong tumayo at sabihin sa iyong sarili na, okay, pipiliin ko na to. Ito ba, kanan ba o kaliwa? Atras ba o abante? You need to make a choice. Buksan ang puso, buksan ang sarili para marinig mo kung ano yung calling mo. Kung ano daw yung magaan sa puso, kung ano daw yung panatag ka, yun ang tamang choice. Okay? Good luck po and congrats. Bagong buhay na to. Pasukin natin. Simulan mo sa isang choice. Okay? So, mga Sagittarius, kwentuhan time muna tayo, no? Tanungin kita, ano yung dream country na gusto mong puntahan? Talagang sabi mo, pangarap mong makarating doon. Ako, I want Japan. Parang ang ganda-ganda doon, ang linis-linis. I want New Zealand and also Spain. Ikaw, ano yung dream country mo? Napuntahan mo na ba? Share mo naman. Comment down below. In the area of what you need, meron kang the Queen of Cups. Kailangan mo daw sundin ang puso mo. Kung saan ka malaya, kung saan ka sa tingin mo doon ka mafulfill, doon ka masasatisfy, doon ka talagang feeling mo ito yung pangarap ko, ito yung gusto ko. Merong tinitibok ang puso mo. Sundin mo yan. You have King of Cups and the Queen of Cups telling me kung meron ka bang asawa or partner. Ganon din dito with Emperor and Empress. Parang partnership ito. Meron sa inyo magi-end na ng relationship. Ramdam ko dito. May ending may completion, may pagkatapos. Parang sabi mo, ito na yung time for me to let go and begin my new life cycle, mag-decide for my future. Meron sa inyo talaga maghihiwalay. Plain and simple. Pero hindi lahat hindi lahat. Meron lang isang Sagittarius dyan na yun ang kinakaharap niya ngayon. May ending ng relasyon. At panahon na to para magkaroon kayo ng heart-to-heart talk to really let out. Sabihin na kung ano yung nararamdaman para makalaya na. For others naman dyan, nakikita ko dito na meron kang dapat kausapin para doon mo maibigay yung nilalaman ng puso mo na pilit mong tinatago. No? So ngayon, be true to what you feel. Be true on what you really want para madali sa yung masungkit yun. Sa mga may partner dyan na talagang merong ending ng ugnayan, dapat hindi ka panghinaan ng loob. Dahil ito yung panahon para mabuksan yung bagong pintuan sa'yo. Okay? So, be strong, be brave.
For others na hindi naman mahihiwalay, sinasabi dito na meron kang dapat kausapin para lumiwanag sa'yo kung ano yung dapat mong bitawan, kung ano yung dapat mong i-let go na, para makalaya ka na dyan at makapag-transform na yung life mo. Queen of Cups, the Two of Cups. Yes, meron ka talagang kailangan kausapin. Kung partner mo man to, kailangan nyo na magkasundo sa isang bagay. Na okay na to, ending na to, tigilan na natin to, parang ganyan. But for others, para sa iba, kung ano yung tawag ang damdamin, kausapin, your communication is very, very powerful this week. Kung merong malabo, pag-usapan. Kung merong kang gustong kunin pero ayaw ibigay, kausapin mo. Paliwanagin mo. Ipaintindi mo sa kanya kung bakit gusto mo to. Okay? This conversation will be meaningful. It will be the catalyst or pinaka-importanting susi para makuha mo yung gusto mo. So pag-usapan na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Emperor card. Si Emperor dito, panahon na for you para maging matapang ka. Matapang na tapusin yung mga bagay-bagay. Matapang na lakarin yung transition mo. Yung pagbabago. Halimbawa, i-end mo na tong employment mo sa isang kumpanya. Sabi mo, pangarap ko na makalipat sa isang much better na kumpanya. Tapangan ng sarili. Nadaanan yung transition from point A to point B. Parang ganon. No? So, yung action mo, yung decision mo, yung kilos mo, mag-uugat sa tapang. Hanggat hindi ka matapang, hindi mo to i-end. Okay? Hanggat duwag ka ngayon, hindi mo susukuan tong bagay na to. Na pilit mo pa rin yayakapin, pilit mo pa rin itutulay sa buhay mo, kahit alam mo yung kabitaw-bitaw na. Diba? So now is the right time for you na harapin yung katotohanan. Harapin yung desisyon na pinaka-iilagan mo. So now, be brave. Confront. Charge forward. Actionan. Take the responsibility para mag-end yung mga dapat mag-end at makapagsimula na yung bagong simula. Emperor, the Nine of Wands. Nakakapit ka pa din. Pagod ka na, latang-lata ka na hirap ka na, pero kumakapit ka pa din. Si Nine of Wands, parang tinatanong mo dito, worth it pa ba? Worth it pa bang kapitan ko to? Ipilit ko to? Itulay ko to? Parang kayang-kaya ko namang kumawala dito at tapusin siya para makapagsimula na ng bago. Your choice matters. Kaya importanteng ma-realize mo kung ano yung dapat mong ma-realize ngayon. Magising ka na sa katotohanan para wag ka na magpaka-martir o wag ka na magpaka-sacrifice dyan sa maling bagay. Ilaan mo yung energy mo, yung power mo, yung passion mo sa mas higit pang bagay. Okay? Congrats! Yung paglaya ay magsisimula sa katapangan. Especially here, in your near future, meron kang Empress card. Sabi ko nga, Emperor and Empress. Parang panahon to for you na maging independent. Sundin ang sariling kaligayahan. Sundin ang pansarili mong kaginhawaan. Kung ang taong ito ay humaharang sa'yo, you need to be able to let that go. Or kausapin, sabi ko nga kanina, pwede pang idaan sa matinong pag-uusap. 'Di ba? Pilitin mo, paliwanagan mo, tiyagain mo siyang kausapin. Pero kung wala talaga, parang saradong isip, sarado ang damdamin, you need to be independent. You need to really follow what you believe ay kamahal-mahal. Kasi kaya mong palaguin ang buhay mo nang solo ka. No? So, panahon to para ipanganak, i-build, i-create yung alam mong para sa'yo. Kaya panahon talaga to for you na magpakakalmado ka. Lagi mong piliin yung matiwasay na buhay. Hindi mo kailangang sundin yung iba or mag-give in ka sa iba, mag-sacrifice ka para sa iba, tapos ang kapalit kapayapaan mo. Yung parang hindi ka naman masaya, very chaotic, very magulo, lunod na lunod ka na sa problema. Pero kung pipiliin mo tong sarili mo, parang doon ka masaya, doon ka payapa eh. 'Di ba? At doon mayabong ang buhay, malago ang buhay. Kasi pina-prioritize mo yung kaligayahan mo. So kailangan mo talagang isipin yan ngayon. Okay?
Empress card, the Queen of Pentacles. Tingnan mo naman, mas maunlad ka sa future, mas mayaman ka sa future, paldong-paldo ka sa future. Kung saan ka masaya, kung saan mo nilalagak yung energy mo, doon mag-multiply, dodoble, titriple yung abundance mo. Dahil nakapag-focus ka sa gusto mo talaga. Kaya ngayon, i-end yung dapat i-end para makapasok ka na sa masaganang buhay. Sa buhay na sigurado, konkreto, permanente, at hindi ka na mag-iisip kung meron ba akong pandukot next time, meron ba akong pangkain next month. You are now valuing your work, you are now valuing your career. Parang very independent ka na, working girl ka siguro, or ikaw yung breadwinner, o ikaw yung main sole provider. Parang ready ka nang tumayo sa sarili mong paa at magpayaman. Congratulations. In your challenge, meron kang the Seven of Pentacles. Napakasimple nito. Bitawan mo na yung kabitaw-bitaw. Naglaan ka dyan ng maraming effort, time, energy, and you question yourself kung nagsayang ba ako ng oras? Lahat binigay ko dito, lahat nilaan ko dito, pero bakit wala? Bakit ayaw pa rin? Bakit nandito pa rin ako? Sabi dito, you need to redirect your energy sa karapat-dapat na magbubunga, na may promising result, na meron ka mapanghahawakan. Dito kasi, sa hinihintay mo na to, hintay ka ng hintay pero alam mo naman, wala ka mapanghahawakan sa kanya. Wala kang katibayan kung gumagalaw ba, kung akin pa ba yan, kung meron ba ako mapapala, di ba? So, now you need to wake up at balansehin mo ulit ang buhay mo. Kailangan mo nang magkaroon ng heart-to-heart talk para ma-realize mo, ay oo nga no, nagsayang ko ng oras dyan, bitawan ko na. Doon ako sa bagong magbibigay sa akin ng sagot, ng mabilis sa sagot. Yung may andar, yung meron ako mapapala, parang ganon. King? Seven of Pentacles, the Ace of Cups. Yes, meron talagang bago na dapat mo yakapin. Yung bagong yon, medyo takot ka, may alinlangan, may duda, pero alam mo na time na. Time na for something new. Time na for the natural end to happen para makapasok tong bago. Lagi ko tong example. Halimbawa, yung palad mo punong-puno yan, nakakuyom kang ganyan. Pero alam mo nang masakit, mahirap na, nakapagod na, toxic na, dapat mo nang i-let go. Kasi kung hanggat nakakuyom ka, hindi makapasok yung bago. Kaya kapag binuksan mo na yan, nilet go mo na yung dapat i-let go, bukas na yung kamay mo, ready na siya para tumanggap ng bagong biyaya. Okay? Ganyan yan kasimple. Isipin mo ngayon para ma-realize mo kung ano yung mga dapat mong ma-realize ngayon. In your fortune, meron kang embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Sabi dito, maging positibo ka lamang. Hindi mo kailangang mangamba, hindi mo kailangang mag-isip ng kanigahan. If you appreciate your life, if you really think positively, dadapo sa'yo yung positive na energy. Okay? In your fortune, meron kang the Four of Wands. Ngayong buwan na to, alam ko weekly reading ito, pero this month, meron ka talagang kakaibang milestone na gusto mong abutin. Parang nabuhayan ka ng dahil sa ending na ito. You feel like I am having this new purpose para sa pamilya, para sa mga anak ko, para sa future ko. Sabi ko nga kanina, pagkatapos mong palayain yung mga dapat palayain, meron ka ng ruta para yumaman, para umunlad, para maging successful. At this week, lilinaw sa'yo yung direction mo. Lilinaw sa'yo yung goal na gusto mo talagang tumbukin. Na parang, ay, doon talaga ako. Ay, dito pala talaga ako. Malinaw na alam ko na. So dahil malinaw na yan, payapa ka na. Parang alam ko na yung paghihirapan ko. Alam ko na yung tututukan ko. Wala nang duda, wala nang alinlangan. And soon you will celebrate. Narinig ko dito para sa iba this week, meron kang i-celebrate na good news. Maaring may birthday yan, may kasal, may binyagan, or may party para sa pamilya. Kung halimbawa yung anak mo nakapasa sa exam, or nakagraduate, or nakapasa sa isang scholarship, ganyan, may happy family news, no? Congratulations.
May happy family news kaya may mag-end namang suffering. Congratulations. Four of Wands, the Five of Wands. Yes, sa kabila ng mga laban-laban, away-away, or conflict, nakalagpas ka na doon. Meron talagang i-celebrate ang pamilya dahil yung ginugol nyo na pagod, kayod at paglaban tukol sa isang bagay, may magandang resulta. Kaya kung magpapakatering ka ngayon, maghahanda ka, or mag-celebrate kayo, go push. Dahil yung laban na to, na talagang pinagsumikapan ng isang family member o baka ikaw to, natupad, nagkaroon ng magandang resulta. Congratulations. Claim mo na to, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Magpakatibay, magpakatapang, itaas mo self-esteem mo para magtagumpay ka na this time. Huwag haluan ng emosyon. Lalo ka nahihirapan dahil involve ang emotions mo. Madali kang magalit, madali kang magtampo, madali kang umiyak, mabilis kang mag-walk out. Kaya kailangan dito, be professional and kontrolin mo lagi yung emotions mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Seven of Pentacles. Meron kang 7 and 7 here. Napaka-lucky mo ngayon. Lucky number yan na talagang maunlad, prosperous. God's number din yan. So napaka-blessed mo this time. Okay? Kaya siguro in-end na ni God kaya sabi niya, uy, blessed ka ngayon. May bagong darating. Okay? So sabi dito, panahon to for you Sagittarius na to pa rin yung isang pangarap. Dahil may nagbago na, may nag-end na, panahon na to para mamili ka ng bago. At yung bagong to, matagal mo na tong inimagine, matagal mo na tong nasa fantasy world mo, panahon na para dalhin siya sa lupa. To pa rin na siya. Okay? At maging realistic ka sa kanyang approach. Halimbawa, dati pangarap mo lang na makalipat na ako sa public school bilang teacher. So ngayong buwan na to, lalakarin mo yon. Halimbawa, this week pangarap mo nang asikasuhin yung permit para masimulan ko na yung tindahan ko. So lalakarin mo siya para matupad. Parang ganyan. Okay? 7 of Cups, the Ace of Wands. Yes, para talagang magbunga, tinan mo siya. Yung boto, nag-sprout, naging halaman, di ba? Nagkaroon ng maliit na halaman, ibig sabihin, kung ano yung pipiliin mo ngayon, magbubunga yan. May gagalaw, kumbaga. Sa panahon to para maniwala sa iyong sarili. Habang buhay ka lang bang mag-i-imagine na sana makuha ko yun, sana magawa ko yun, sana masimulan ko yun. Pero kaya naman daw eh. Be confident in your idea. Be confident in yourself. Kayang-kaya mo to. May papanganak mo yan, makikreate mo yan. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Yes, talagang magbabago na, mag-i-end na yung isang bagay at meron ka ng natural na paglago or pag-bloom this time. You also have fire, strong emotion, passionate love or hate. Sabi dito, gamitin mo yung passion mo, yung love mo sa isang bagay para maging effective siya at maging maunlad siya para sa'yo. Kasi kung wala kang gana sa isang bagay, paano ka uunlad dyan? Paano mo mamahalin yan? Diba? At kung hindi mo man yan mahal, alam ko tatamarin ka dyan. Diba? So use your love to make effective success sa isang bagay. You also have dog barking, advice from a friend. Makinig ka daw sa isang payo ng isang kaibigan para maliwanagan ka sa mga choices at mga dapat mong simulan ngayon. You also have marriage. Sabi ko nga kanina, parang meron talagang mag-i-end ng marriage, mag-i-end ng samahan. Kitang-kita ko dito na malaking factor this week ang marriage mo. Kung ano man yan, sana'y mahawakan mo ng maayos, kalmado ka lamang para magkaroon ng magandang resolution at end point ito. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for July 13 to 19, you have the Chariot card. Si Chariot card, panahon na for you para umabante. Iiwanan mo na yung lumang buhay mo. Sabi mo, past is past, ready na ako tumulay sa bago. You are so ready. Ready ka ng tahakin tong bagong journey na ito. The universe is supporting you with this plan. No? Kaya wag ka nang umatras, wag ka nang magpa-install dyan. Abante. Some of you ay babiyahe. Maaring lilipat ka ng ibang bahay, ibang lugar, ibang bansa, ibang trabaho, no? May transition ako nakita dito at daanan mo yan. This will be a journey
A journey for something new. After an ending, may bagong simula. Kaya larga-larga, ma-excite ka sa pagbabagong ito. Okay? Chariot, meron kang the Tower card. Yes, pagbabago. Things are changing really, really for you. Kaya ma-excite, magalak, huwag matakot, huwag magduda dahil nagbabago na ang kapalaran. Makakalarga ka na. Kung matagal ka natenga, matagal ka naghintay, ito yung konfirmasyon. May pag-abante at unti-unti na nabubuwag yung lumang buhay at unti-unti mo namang itatayo yung bagong tower of success mo. Congratulations. Magsipag ka lang, huwag kang matakot, huwag kang bibitaw, idire-diretso mo yan. It will change your life for the better. Congratulations. Sagittarius, tara na, punta tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan, isipin mong isang question mo. Okay, inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang 9 of Cups, the Emperor card, and the 8 of Pentacles. At the bottom, meron kang the 3 of Pentacles. Pinapayuhan ka dito, Sagittarius, na makipagtulungan ka daw sa mga taong ito. These people will help you navigate yung mga kinakaharap mong problem ngayon. Alam ko may wish ka, may pangarap ka, meron kang dream life na gusto mong ma-fulfill. Pero paano daw mangyayari yan kung wala kang tapang ngayon na sugsugin siya at paghirapan siya? 8 of Pentacles all about hard work. It's all about your commitment na magawa mo, ma-accomplish mo, ma-create mo. Pero kung duwag kang makipagtulungan, takot kang makibagay, makisama, paano yan ma-accomplish? Diba? So, kailangan mo tong taong to. You have to admit to yourself that I need help. I need assistance. I need these people para magabayan ako, para matuloy ko tong gusto kong mangyari. Okay? Be brave. Be a leader. Panahon to para magkaroon ka ng leadership skill para pamahalaan to mga taong to para makuha nyo yung common goal. Okay? And here, kailangan matrabaho ka. Hindi ka bibitaw, hindi ka panghihinaan ng loob, ilalaban mo kasi kayang-kaya mo to. You have the skills, you have the ability, you have the power para ma-create yan. So mag-show off ka ngayon, magbida-bida ka, magpakitang gilas ka kasi kayang-kaya mo. Okay? Kung work-related ito, nakita ko na successful yung plan, successful yung assignment, successful yung project, kayang-kaya. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes, 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 and yes. Magagawa, successful, your power to create will happen, and here you are, sitting pretty dahil sabi mo, kayang-kaya ko yan. Akin yan. Congratulations. Kaya kailangan talaga makipagtulungan para totally mangyari sa'yo to. It's a yes this time. Congratulations. So Sagittarius, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 13 to 19. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you mga Sagittarius for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.